Hello and welcome back mga devs. Ako ulit si Michael, ang inyong instructor dito sa Learn Technology Today. At right now ay gusto kong mag-share ng aking thoughts regarding sa mga issues na meron ngayon sa ating mga groups and forums. No, kahapon ay habang nag-scroll ako sa Facebook ay may nakita ako about sa isang post at ito nga yung post ni Brian Lim. No, member din ako kasi sa App Builders PH. At dito ay nakita ko na parang meron siyang sinabi regarding sa pagkopya no sa kanyang app no na kanyang ginawa. Sige, basahin muna natin yung kanyang post mismo dito sa App Builders PH. So sabi niya dito, I'm all for competition and taking inspiration from other apps because honestly, almost nothing in tech is completely original. But seeing the same features, layouts, design choices, and even presentation copied almost one after another is just disappointing. So dito, nagpipigil pa siya sa palagay ko. Pero meron pa ako isang nabasang post niya no, nag-rant na talaga siya. So right here, sinasabi niya sa atin, sinasabi sa mga nakabasa na na-disappoint talaga siya sa pagkopya no, ng iba sa kanyang app. At hindi naman niya sinasabi dito directly na kung sino yun. No? Hindi niya sinabi kung sino yun, but sinabi niya na pati daw yung features and even layouts, design choices, and presentation copied almost one after another is just disappointing. Okay, so sabi niya pa dito, build something better than Tarsi. Challenge us. Give users something we haven't thought of. But at least bring your own identity and ideas to it. So, anong masasabi ko personally regarding dito sa kanyang post? Well, basahin muna natin yung mga bashers niya. Okay? Dito ay nabasa ko rin tong post na to. Ewan ko kung saan ko nabasa. Basta dumaan din sa aking feed. At I think follower niya ako eh. Ako ay nagpa-follow sa kanya. Pero hindi ko siya kilala talaga personal at hindi ko masyado nababasa yung mga post niya. But this one caught my attention. No? Sabi niya dito ni Jeremy Layson, vibe coder is angry that another dude vibe coded this vibe coded up. So parang ang context na sinasabi niya sa akin dito is about Braille kasi pinost niya rin naman yung image no screenshot nung ano ni Braille no Lim. Ayan yung binasa ko kanina no. Sabi niya dito, vibe coder is angry that another dude vibe coded this vibe coded up. So ang issue pa dito ay yung pa rin eh, 'di ba? Yung pangongopya. But ang point na tingin ko na gustong sabihin ni Jeremy dito is vibe coder is angry. Maaaring tinutukoy niya dito, hindi naman niya sinabing directly no, na si Braille to. No? Vibe coder is angry that another dude vibe coded this vibe coded up. Kumbaga na kinopya yung vibe coded up daw ni Braille Kuno no kung siya ang pinapatunguhan pero palagi ko siya kasi ito yung pangalan eh nilagay niya and dito sa mga ano pa rito sa baba no so meron pa siyang binanggit na mabubunot talaga mga vibe coders. So Braille Lim pa rin eh. Si Braille Lim pa rin yung nakalagay oh. No? So meron pa akong nabasang post din eh, parang sa post sa comment doon kay Boss Rod na ang intensyon, nagbibiro siya doon eh, parang intention niya parang mang-away ba, parang gano'n. No? So, hindi ko masyadong inintindi yun. But dito yung point, no, yung copy issue, yung copycat issue. Okay, para sa akin bilang inyong instructor, dito sa Learn Technology Today, since nagtuturo naman ako sa inyo, and even yung ating training videos, no, sa training natin sa full stack, software development, binabanggit ko lagi, no, kung kayo ay gustong humanap ng idea, pumunta tayo sa mga website na kilala like Nike, Samsung, Apple, may mga website developers talaga sila. May mga full stack developers sila. Magagaling, eksperto yung kanilang mga designer, no? So kung mayroon tayong gustong gayahin natin yung mga magagaling gumawa ng app or ng mga website. At wag natin, no, lagi kong binabanggit din naman,
huwag nating eksaktong gayahin. Bakit? No? Sapagkat pwede kang idemanda. No, hindi natin alam kung yung website ngayon ng Nike or ng Samsung o ng Apple, kung ito ba ay vibe coded din. We are not sure. Okay? Kung ano may makita natin sa Apple Store o kaya sa Android, sa Google Play, hindi natin alam kung yan ay vibe coded. Ngayon, kung ang point ni Sir Jeremy Layson, kung ang point niya is hindi naman dapat magalit, no, si Brian kasi vibe coded lang naman yung ginawa niya na ginaya lang ng vibe coded, which is somehow tama naman. Pero yung idea and then yung sabihin na natin yung branding, no? And even styling, no? Yung features, etc. Yung mga bagay na yan, kapag yan ay unique para sa business ng isang tao o ng isang business, pag yan ay unique, kinopya mo, may issue ka. May legal issue ka. Pwede kang i-demanda. No? At yun nga, sabi ko nga sa inyo, kapag kayo ay ilalagay nyo, integrate nyo sa system nyo, whether it's a website or sabihin na natin, yan ay mobile app, nakita mo yung magandang features sa ibang mobile app, lagi ko sinasabi sa inyo, copy the idea but not exactly. Okay? That would separate you from the original creator, no? And that would make your app distinctive, sabihin na rin natin na unique, no? Meron kayong parehong features, meron kayong parehong similar design, but not design. Okay? And kapag ginawa ninyo, just in case, no, ginawa ninyo eksakto. Total, vibe coded naman yung ginawa ni Brel. Vibe coded ko na rin. Copying ko na rin pati design niya, everything and everything. Pinapalabas mong mahinang nilalang ka. No? Yan ay, kukunin ko yung, ibabaro ko lang yan. Hihiramin ko yan kay Boss Rod. No? Pag sinabi ni Boss Rod, mahinang nilalang ka, isa ito sa pruweba na mahinang nilalang ka. Biruin mo, wala kang idea. Kinopya mo na yung idea. Hindi lang yun. Pati features, pati everything, pati design, pati UI, UX, ginaya mo rin. So, ano ibig sabihin nun? Mahinang nilalang ka. And I would always remind you, no? Lalo na dito sa mga students, sa ating trainees dito sa Learn Technology Today, na kapag kayo ay nag-apply, no, let's say mayroon kayong client o kaya nag-apply kayo sa isang company, inilagay niyo yung app na yan sa isa sa mga portfolio nyo. No, o kaya website na ginaya nyo from others, nilagay nyo sa portfolio nyo, ginaya nyo as in gaya. Pag nakita yan ng client nyo or sabihin na natin ng company na applyan nyo at naging siya, familiar, parang nakita ko na to ikaw ba nag-develop nito? Ikaw ba, teka, check ko lang kasi nag-install ako niyan eh. Pagtingin niya, iba yung developer name, pangalan ng developer. Tatanungin, associate ka ba dito sa company na to, sa nag-develop? Pag sinabi mo hindi po, ibig sabihin nun, you're faking your credentials. No? Ibig sabihin, hindi ka talaga ganun kagaling. Kasi nanggaya ka lang. Pwede pa nga i-categorize as phishing eh. No, pwede pang i-categorize yan kung yan ay website phishing site, ang category niyan. Pag yan ay app, no, pwede sabihin natin na ano yan? Pwede bumagsak sa pagiging scam, no, nanggagaya ka ng hindi iyo. So, that would give you sabihin natin a negative answer from doon sa ina-applyan mong client. No, kung nakita nila wala ka palang originality, hindi ka creative, no? So doon pa lang ay bagsak na, no? And yes, yun nga, yung binanggit ko, ewan ko kung ito yung nangyari na, no? Sabi kasi ni Brian dito sa isa pa niyang post, tinanggal na daw ni Apple Store yung nanggaya sa app niya. Sabi dito sa screenshot, we have removed the app listed below from the App Store. Please allow some time for our system to refresh. So, I mean to say, dito pinapakita ng Apple na meron silang standard. And yes, meron talagang software development ethics. Ethical standard. Hindi ethical hacking, iba yon, no?
More on pen testing yon. Ito ay ethical standard. So meaning to say, ay may standard ang mga developers. Kung hindi ka sumusunod sa standards at nangungopia ka, vibe coded naman yan eh. Ginawa niya website, okay, vibe coding, gayahin ko na lang, vibe code ko na lang din. Then pareho kayo. Di, ibig sabihin, low class ka talaga. Walang standard. No? At hindi ka papasa sa kahit anong work. Siguro pwede kung lolokohin mo yung applyan. No? So, what I would say is, train lang, no? Practice and train. Tingnan ninyo yung UI, UX ng mga magagaling na developer, and then kunin nyo yung ibang features, then baguhin nyo, i-polish nyo, pagandahin nyo. Yun nga yung binanggit dito ni Brel eh. Hindi ko siya pinagtatanggol ha. This is what is where the ethical standard go. No? Kapag sinabi natin, ikaw isang developer, meron kang ethical standard. Ngayon kung wala kang ethical standard, hindi ka talaga, sabihin na natin, hindi ka marunong, no? Nag-vibe coding ka lang ng sarili mong standard. Actually nga, pag ginugol mo yan, or sabihin na natin, nag-chat GPT ka, ipapakita sa yung standards eh. Baka hindi mo na try yun, no? So sabi niya dito, build something better than Tarsi. Challenge us, give user something we haven't thought of. But at least, bring your own identity and ideas to it. Lastly, no, sasabihin ko na lang, tama siya dito, no? Kasi once na ikaw ay nag-register sa DTI, pag nag-register ka sa DTI, nag-register ka sa SEC, no? SEC, ito yung mga sa mga legal documents, DTI, ganun din. And most of all, BIR, kapag dineclare mo, ito yung pangalan ng iyong business, ikaw ay nag-establish ng business, tapos nag-build ka ng brand, at sa branding mo, kahit hindi mo ilagay doon, no, yung details na vibe coding lang yung app mo, kahit hindi mo ilagay yung mga details doon eh. Once under yan ng brand mo, it means copyright yan sa'yo. Okay, lalo na kapag pinost mo yan, unang-una ka nag-post sa Apple Store, nag-post ka sa Android, sabihin natin sa Google Play, ikaw una nag-post, and then ginaya ka, pwede mo ipa-take down yun, at pwede mo rin i-demanda. Okay? And yun, finally, kung meron kayong idea, kunyari meron kayong idea na app, no, wag niyo i-share. Wag niyo i-share in public kasi gagayahin 'yan, no? I think ito yung part na kung saan ay dapat maglagay tayo ng limitation sa kung ano yung i-share natin. Sa aking experience, no, sa tagal ko na nagde-develop ng mga system and apps, no, hindi ko sinasabi o hindi ko pino-post sa aking sariling account o kaya sa page na 'to, sa Learn Technology Today, hindi ko share dito yung ano, yung mga apps na na-develop ko na. Una, reason is security. O lalo na kapag yan ay sa client ko, may kontrata kami. Nakalagay sa kontrata lagi in favor of the client na hindi dapat malalaman ng ibang kalaban nila sino ang nag-develop ng system. Siyempre, magkakaroon sila ng competition. Pag nalaman ng kalaban nila sa business na ako ang nag-develop ng app nila, nitong isang business, magpapagawa rin sa akin. And siyempre, gagawan ko na mas better. Siyempre, magko-compare, may comparison na yan. So, kasama sa kontrata, kapag kalaban nila sa business, hindi ko dapat gawan ng system. Uma-agree naman ako, tama naman. In some sense, yes, tama yun. At pumapayag ako sa ganun. At ganun din, no, mga ka-devs, sa inyo, kapag meron kayong dinevelop na app or website ng inyong client, huwag nyo sabihin sa ibang tao na kayo ang nag-develop. Alam nyo bakit? Sa aking experience, no, pag nalaman na ibang tao na ikaw nag-develop, i-hack nila yan. No? Tatry nila i-hack yan. Oh, gawa pala ni Michael ito. I-hack ko nga. Atakihin ko ng DDoS siya. Atakihin ko na. So, yung client mo, kawawa naman. No? Although na-deliver mo na yung software o website, na-deliver mo na, and then ma-experience nila maraming troubles. So, to the rescue ka naman. And yan ay dagdag na naman sa problema mo. Ano? So, that's the reason why hindi ko sinasabi yung mga ginagawa ko na mga apps and websites para sa aking mga clients to keep them safe. At siyempre yung idea, hindi gayahin ng kalaban. So, yun lang mga devs. I hope may natutunan kayo sa part na ito. At continuous lang tayo mag-aral. Huwag nating hayaan na yung mga ibang nagko-comment dyan, maapektuhan tayo.
no? Kahit na anong sabihin ng iba, it doesn't matter sa ating personal choice, no? Basta lagyan natin ng ethical standard yung ating software development. And that would make us a world-class developer. Hanggang sa muli, magkita tayo sa ating other topics at sa ating training videos. Bye po.